magandang umaga po sa lahat. Ako nga pala si Crystal Ruiz. Ang iulat ko ay tungkol sa panitikan ng Rehiyon 11 at 12. Sa Rehiyon 11 ng Davao, dito mo makikita ang bahagi ng iba't ibang lugar tulad ng Davao del Norte, Davao City, Davao del Sur, Davao Occidental, Davao Oriental, Compostela Valley. At dito naman, ito ang kanilang iba't ibang uri ng mga kabuhayan sa Rehiyon 11 ng Davao tulad ng abaka, guma, paminta, table, plywood, kape, kopra, kasoy, saging, at rami, langis, at suka. At ang kanilang mga pananim naman sa Rehiyon 11 ng Davao ay tulad ng palay, abaka, tubo, niyog, pinya, kapi, kalaw, dalandan, saging, at suka. Ang kanilang mga pinagkakitaan naman ay tulad ng pagsasaka, pangingisda, at pagtutroso. Sa lingwahe naman ay tulad ng Cebuano, Tagalog, Ilocano, at Ilonggo. At dito naman, ito ang mga lumad ng Davao, tulad ng Bagubo, Blaan, Kalaganes, Nandaya, Manobo, at Dalonganes. At ito naman ang kanilang mga piyesta ng Rehiyon 11 ng Davao. Musika ng Tagum, February 21, 27, Araw ng Tagum, March 7, Summer Sports Festival, May 15 to 21, Dorian Festival, July 18 to August 17, Binuhat Festival, July 20 to 26, Kainuman Festival, October 10, and panghuli ay Pakaradyan Festival, October 29, and November 2. At ipagpapatuloy ng aking kagrupo ang iba pang panitikan ng Rehiyon 11 at 12 ng Davao. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Jeanette Sab, ang susunod na tagaulat. At ngayon, dadako naman tayo sa mga piyesta na pinagdiriwang sa rehiyon ng Davao. Una ay ang musikahan sa Tagum. Ito ay pinagdiriwang tuwing ika-21 hanggang 27 ng Pebrero. Susunod naman ay ang Araw ng Tagum na ginaganap tuwing Marso 7. At sa tuwing ika-15 hanggang 21 ng Mayo, ginaganap o pinagdiriwang ang Summer Sports Festival. Samantalang, ang Dorian Festival ay ginaganap tuwing ika-18 ng Hulyo hanggang ika-17 ng Agosto. At ang Binuhat Festival naman ay ginaganap tuwing ika-20 hanggang 26 ng Hulyo. At ang Kainunan Festival ay ginaganap tuwing October 10. Dadako naman tayo sa mga katutubong awitin ng rehiyon ng Davao. Una ay ang tuwaang. So, ang tuwaang, ito ay awit ng Bagubo na binibigas tuwing may kasalan, lamayan, taniman at iba pang pinagdiriwang. Ang susunod naman ay ang dawot. Ang dawot ay isang awitin ng Mandaya. Ito ay awitin ng panghili o awit pag-ibig. Ang susunod naman ay ang upap. Ang upap ay isang mahabang awitin na nagpapahayag ng karanasan ng tao, lalo na sa mga kabayanihan. Ang susunod ay ang mga katutubong sayaw sa rehiyon ng Davao. Una ay ang tangungo. So, ang tangungo, ito ay tawag sa sayaw ng mga may edad o mga mag-asawa. Pangalawa, ang baliti at kamarag.
So ito naman ang sayaw kung saan sumasabay sa galaw ng dahon ng baliti. Pangatlo ay ang sampak. Ang sampak ay tawag ng sayaw sa mga lalaki na nag-aaway. So mayroong 4 na bahagi ng kasal o panunuyo. Una ay ang pasakayod. So ang pasakayod, ito ay ang pagbisita ng magulang sa lalaki sa babaeng mapapangasawa upang sila ay magkakakilala. Pangalawa, pamuko. So ang pamuko naman ay magkikita ang pamilya ng lalaki at babae upang pag-uusapan ang kahalagahan ng duti. Pangatlo ay ang pagtawan. Ang pagtawan naman, ito ay pagsisilbihan ng lalaki ang magulang ng babae. At ang panghuli ay ang kasamungan. Ang kasamungan, ito naman ay magpapasya na ang mga magulang at pag-uusapan ang kasal. At ang susunod na topiko ay ipag-uulat ng aking kasama. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Ryan Davey Talaman, ang inyong tagapag-ulat sa araw na ito. Nga tulang pagikan sa sumilon ni Janine Garcia. Ang pagikan sa sumilon ng tula ni Janine Garcia ay patungkol, ito ay isang balak ng Cebuano at ang payag ni Errol Merquita. Ang payag ni Errol Merquita ay isang tula na ang isang payag ay nabubutas dahil sa malakas na ulan. Ang bubong ito ay nabubutas at ito'y sinisira ng mga anay. At ang ipikong bayan ni Indirapata at Sulaiman. Si Indirapata ay isang hari, siya ay isang matapang na hari ng Mantapuli. Nabalitaan niya ang malimit na pananalakay ng mga dambuhalang ibon at mabangis na hayop sa ibang panig ng Mindanao. At si Sulaiman naman ay kapatid ni Haring Indirapata. Ipinatawag ni Haring Indirapata si Sulaiman at ang mga kawal para tugisin ang mga dambuhalang ibon. Ano? At ngayon, dumako naman tayo sa mga manunulat sa Rehiyon 11. Ang una ay si Jose Angliongto, ang sumulat ng nobelang The Soulmate. Si Jose Angliongto ay isang Chinese Philippine novelist. At pangalawa, si Josephine Malay Dichoso, sumulat sa kwentong Bridge of Tomorrow noong 1948. Pangatlo naman ay si Pipito Diparin, kilala sa palayaw na Peps, isang bilingual fictionist. Pang-apat naman ay si Marilee Fernandez Ilagan, na mula sa Davao Oriental. Si Marilee Fernandez Ilagan ay isang artist, guro at mananaliksik. At siya'y ginawaran ng artistry in the vibrant people cultural movement sa Mindanao noong 1980s. At panglima naman ay si Janine Garcia, ang sumulat ng Pagikan sa Sumilon na nagmula sa Davao City. Sa Rehiyon 11, ito ay rehiyon ng Sacsargin. Ang Sacsargin ay rehiyon ng gitnang Mindanao. At ito ay matatagpuan sa katimugang bahagi ng Mindanao. At ang sentro ng rehiyong ito ay ang Cotabato. Mga lalawigan sa Rehiyon 11. Ang Hilagang Cotabato, Sarangani, Sultan Kudarat, Timog Cotabato. At ang kabisira naman nito ay ang Kidapawan, Alabel, Isulan, Coronadal. At ang pangunahing hanapbuhay ng Rehiyon 11 ay pangingisda, paghahabi, handicraft, paggawa ng mebes at banig.
Magandang umaga sa lahat. Ako nga pala si Binibining Jomarita Paya. Ngayon naman ay pagpapatuloy ko ang talakayan tungkol sa Cotabato, kamalig ng palay. Tawag sa mga Cotabato dahil dito nanggaling ang palay sa kanilang rehiyon. Pangalawa, sa South Cotabato ay may malawak na taniman ng pinya at saging, at ito lamang ay matatagpuan sa South Cotabato. Pangatlo, Philippine Green Complex. Ito ay matatagpuan sa Sultan Kudarat, kung saan ito ang pinakamalaking paggawaan ng pagproseso ng mga bigas. Mayroon silang mga anyong lupa at tubig na matatagpuan sa rehiyon. Isa na ang Bundok Matutong, Lawa ng Maughan at Bundok Parker, at 7 talon. Ang pangunahing industriya naman ng Cotabato ay ang pagmimina, pagtutroso, pagsasaka, at pangingisda. Ang kanilang pangunahing produkto ay ang palay, mais, niyog, durian, at tuna. Pangkat, etniko, or tribo. Isa na ang Tidosay or Tinoray. Ang Tidoray na kilala rin bilang Tiroray or Teroray. Ang isang pangkat etniko ng Pilipino, sila ang nagsasalita ng wikang Tinoray. Ang kanilang pangalan ay maaring nagmula sa mga salitang Tiyo na nangangahulugang tao at Doray. Tiboli ay isang pangkat etnikong Austronesian na katutubo sa South Cotabato sa Timog Mindanao sa Pilipinas. Blaan, isa sa katutubong tao ng Timog Mindanao sa Pilipinas. Ang kanilang pangalan ay maaring nagmula sa bla at nangahulugang kalaban, at ang suffix na an ay nangahulugang tao. Ayon sa isang genetika noong 2021, mayroon ding papupuan admixture ang mga tao ng Blaan. Pang-apat, Mandaya. Ayon kay Cole 1913, ang Mandaya ang pinakamalaking unit ng tribo sa Timog Silangang Mindanao. Pag-usapan naman natin ang lalawigan, kabisira, poblasyon, sukat na napabilang sa rehiyon 12. Isa na ang South Cotabato. Ang South Cotabato ay mayroong 1,513,000 at 7,400 at 68 kilometro kwadrado. At ang pangalawa naman ay ang Cotabato, Kidapawan City na mayroong 619,500 na kilometro kwadrado. At ang pangatlo naman ay ang Sultan Kudarat na mayroong 575,000 at 4,714 na kilometro kwadrado. At ang pang-apat naman ay ang Sarangani na mayroong 379,000 sukat at 2,980 na kilometro kwadrado. Ang alamat sa South Cotabato. Ito ang kanilang pangunahing alamat. Ang alamat ni Bulan at ni Adlaw, at ang alamat ng Lawa, Pinamaloy, at ang kanilang naiisang ipiko ay ipikong Ulahingan. Ipagpapatuloy ng aking kasama ang tungkol sa Rehiyon 12. Magandang umaga sa iyong lahat. Ako nga pala si Binibining Kyla Jane Tigaw, ang panghuling tagapag-ulat ngayong araw. Ang tatalakayin ko ngayon ay ang tungkol sa lalawigan, kabisera, poblasyon at sukat. Ang una ay South Cotabato. Meron itong kabisirang Coronadal, poblasyon na mahigit 1,513,000 at sukat na 7,468 km. Pangalawa ay ang Cotabato. Meron itong kabisirang Kidapawan City, poblasyon na 919,000 at sukat na 6,565.9 km. Pangatlo ay ang Sultan Kudarat na may kabisirang Isulan at 595,000
na poblasyon at 4,714 na kilometer na sukat. Panghuli ay Sarangani. Meron to kabisirang Alabel at poblasyon na 399,000 at 2,980 na sukat. Ang susunod naman nating tatalakayin ay ang mga alamat. Meron itong dalawang halimbawa ng alamat. Una ay alamat ni Bulan at ni Adlaw. Ito ay isang kwentong bayan ng Tingayin. Pangalawa, ang alamat ng Lawa Pinamaloy. Ang alamat ng Lawa Pinamaloy, ito ay sinulat ni Rick and Steve Vivid. Sunod ay ang epiko. Ang halimbawa ng epiko ay epikong Olahingan. Ang epikong Olahingan ay bayan o bindangan ng mga libunganin, arumanin, manubo ng naninirahan malapit sa ilog libungan o sa hilagang Cotabato, Mindanao. Tinuturing itong pinakamahabang epikong bayan sa buong Pilipinas. Ang ulahing o pag-awit ay maaring abutin ng mahigit sa 2 linggo. Ang susunod ko namang iulat sa inyo ay ang mga manunulat. Meron tayong 6 na manunulat. Ito ay sina Francis Macan Santos, Dato Sahod V. Sinwat, at si Saha Alayag Johali Silungan. Pang-4 ay si Farida D. Mendeng. Pang-5 ay si Gutierrez Mangansakan. At panghuli ay si Zainuddin Malang. Ang panghuli ko namang iulat sa inyo ay ang kanilang festivals. Ito ay tinatawag na Sharif Kabunsuan Festivals na ginaganap tuwing Disyembre 15 hanggang sa Disyembre 19. Sa pagdiriwang nito, humigit kumulang na 100 malalaking at maliliit na makukulay na dekoradong mga bangka ang nagliliparang puno. Ang ikalawang pinakamalaking ilog ng bansa habang sinasariwa ng mga Bangsamoro ang pagdating ni Islamic Missionary Sharif Kabunsuan. Pagkalat ng Islam sa isla. Yun lang po at maraming salamat.